So, this is the part 2 ng pagsagot ng ibong tirit Math 1. So, let's start. A perfect gas expanded polytropically with an initial volume and temperature of 0.06 cubic meter and 147 degrees Celsius respectively. If the final volume and temperature are 0.21 cubic meter and 21 degrees Celsius respectively, what is the index of the expansion? So, this problem is covered by thermodynamics. So, yes, sa math, meron thermodynamics kasi sciences pa to eh. So, parehong lumalabas ang thermodynamics sa math and sa pipe sa board exam. So, huwag kayong magulat kung merong question na thermodynamics sa math. Okay, so sagutan natin to. So, sabi dito, a perfect gas is expanded polytropically. So, this is ideal gas and the process is polytropic. Okay, so pag-uusapan natin tong in more details sa another video, pero dito sa parang refresher lang ito eh. I-solve ko na siya diretso. So, sa polytropic process, ang formula dito is ito. P1 V1 raised to n is equals to P2 V2 raised to n. Okay. Ito yung unang formula. So, meron pang formula. So, T1 over T2 equals V2 over V1. Okay. Raised to n minus 1. Meron pang P1 over P2. Okay. Raised to n minus 1 over n. Okay. So, ganito. Ito ang pwede mong gamitin na formula sa pag-polytropic process. So, ang binigay sa'yo is V1, initial volume. Ito. Initial volume. So, may V1 ka. Sulat natin yung given. Temperature. Initial temperature. May T1 ka din. Yun lang. Tapos, ang hinahanap sa'yo is index of expansion. Ang index of expansion, yung letter N. Ang hinahanap is letter N. Binigyan ka pa ng final volume, V2, and temperature, final temperature. So, ang hinahanap is N. So, pipili ka dito ng formula sa sinulat na ko. So, ang pwede natin gamitin formula is ito. Itong dalawa na to. So, itong equation na to. Okay? So, itong gagamitin natin. So, ang i-input mo sa ito yung formula natin ang gagamitin. So, T1 over T2 equals to V2 over V1. Kailangan nyo tong matuom na formula kasi magagamit to sa isentropic and polytropic process. Itong formula na to. Yan. Ito, yung buo na yan. Okay. So, ito ang gagamit nating formula para sa problem na to. So, meron tayong T1, T2, V2, and V1. Ang hinahanap is Cn. Okay nga lang, please remember, pag nagsasolve ng ideal gas, ang i-input mong temperature, ang input na temperature must be in absolute. Okay? Temperature must be dapat absolute. So, dapat hindi nyo siya makakalimutan kasi pag hindi absolute ang nilagay nyo sa temperature, hindi lalabas yung tamang sagot. Okay? So, yun. I-note nyo na to. Dapat, huwag nyo itong kakalimutan. Temperature must be absolute. So, i-convert mo natin yung, hindi na, diretso na natin. So, T1. T1 is, initial temperature is 147 degrees Celsius. So, 147 degrees Celsius. I-convert natin sa Kelvin. It will become, natin ng 273. So, Kelvin na to. Okay? Hindi na natin lalagyan ng units kasi magka-cancel lang naman, di ba? May Kelvin ka dito, may Kelvin ka dito. Magka-cancel lang yan. So, T2 is 21. So, kailangan mo ulit plusan ng 273. Okay. Sa volume, wala naman kailangan ditong gawin. Leave it as it is. So, sa V2 natin, V2 hindi V1. Baligtaran talaga to eh. So, pwede mo siyang baligtarin, pwede mo siyang gawing V1 or V2 over V2. Nga lang, ito, babaligtarin mo din.
magiging 1 over n minus 1. Pero I prefer this formula. T1 over T2 is equals to beta over V1 raised to n minus 1 is equals to P1 over P2 raised to n minus 1 over n. It's ano na lang, sa preference na lang tayo bumase. Kung anong preference nyo, okay lang. So, kung baligtarin yung V1 over V2, okay lang din. Walang problema yun. Basta babaligtarin nyo yung exponent nung exponent. Okay, so V2. Hanapin natin si V2. Ano si V2? Ito siya. 0.21. Huwag mo nang lagyan ng units. Leave it as it is. Kasi makakancel lang siya. Si T1 is 0.06. Okay. Raised to n minus 1. So, pwede mo na siyang i-input sa calculator. So, 147 plus 273 over 21 plus 273. Okay, equals. Hindi ko siya nakita. Okay. 0.21 over 0.06. Okay, ganito siya i-input. Alpha x minus 1 kasi 1 unknown siya eh. So, pwede mo siyang i-shift solve. Okay. So, shift solve. So, pag nag-shift solve tayo, dapat, ang ginagawa ni shift solve kasi, mag-i-input siya ng value na, kunwari, alam natin ang magiging sagot ay around 1.2 or around 1.2 and 1.4, di ba? So, ilalagay mo na dito sa solve for x is yung malapit na. So, let's say 1.3. Kasi dito magsisimula si calculus na mag-substitute ng value. Dito siya magsisimula maghanap ng mga value. Okay? Hirap na sundan yun. So, yun. O, diba? Mas mabilis. Kasi kung i-input mo 1,000, sa 1,000 siya magsimula yung calculator mo. So, matatagalan pa. So, tingnan mo muna sa choices kung pwede kang mag-input sa x ay ng value sa x para mas madaling yung pag-process ni calculator. So, tips yon sa engineering. Yun. So, 1.285. You got the final answer. The answer is 1.285. So, ang index of expansion is 1.85. The answer is letter A. Okay? So, next. Okay. If the loan was for 15 months at 16.8% interest a year and the repayment on a loan was 12,100 pesos, how much was the principal? So, this is engineering economics problem. So, sa engineering economics, ang tips ko is, madali lang siya. Marami siyang formula-based siya. Tsaka, dapat ang foundation dito is analyzation. So, medyo tricky yung mga question dito, pero madali lang to, guys. Okay, so, sagot natin. If the loan was for 15 months at 16.8 interest, so, isulat natin yung given. So, N is 15 months. Okay. Interest is 16.8%. And the repayment on the loan was 12,100%. So, itong repayment na to, it's like, umutang ka daw. Umutang ka, then, ang repayment mo is 12,100. So, yung repayment mo, yun yung future mo. Yun yung future value nung inutang mo. Okay? 12,100 pesos. So, ang hinalap dito is yung principal, yung present worth. So, kunyari, punta ka sa bangko, mag-utang ka ng, let's say, specific value. Okay? Let's say this is P. Okay. Sa 15 months, may interest yung bangko eh. Magkakaroon ng interest yun eh. So, yung principal mo na inutang, hindi yun magiging, tatalon to ng 15 months, okay? After 15 months, magkakaroon ka na ng future value. Hindi na yun yung specific value mo nung dati kasi may interest na per year. So, dadagdag na yung present amount mo. So, binigyan tayo ng future, ito, 12,100. Pero hindi natin alam yung P.
though solvable siya. Okay, so ang formula natin dyan is, this is just a simple interest. So, F is equals to P times 1 plus IN. So, pag hindi in-state sa problem, so, assume mo na agad na simple interest lang yun. Okay? Marami tayong, we have simple and compound interest. Pag-usapan natin yun sa another video, pero dito is refresher lang to guys. So, I hope may basic knowledge na kayo sa engineering economics bago nyo to panoorin. Kasi, this is just, ibong theory lang to parang refresher lang to ng mga subjects. So, mabilisan lang to. Okay? So, we have future, we don't have P. Kasi yun yung hinahanap. We have I, we have N. Okay. So, consistent naman siya. Pwede na natin siyang, i-input. Okay. 12,100 equal yan sa P. Okay. 1 plus I, 16.8%. Okay. Don't forget the percent pag ninagay mo siya sa calculator. Ang N natin is, dapat ito is naka-years. Okay. Naka-years dapat yung N mo dito. Hindi months. Hindi months. So, dapat ito, i-convert mo yung months to years. So, paano natin siya i-convert? Unit conversion lang ulit. So, 15 months. Okay. So, for every 1 year, we have 12 months, right? Okay. Kung i-convert mo siya sa year, lalagyan mo siya dito ng 1 year for every 12 months. Magka-cancel si months, may iwanan ka ng year. So, 15 over 12 ang sagot. 15 over 12 years. So, wag na nating i-decimal. Diretso na natin siya. So, ang N natin is 15 over 12. Okay? So, ulitin ko lang. Dapat ang nakalagay dito sa N is, ang N natin is years, hindi months. So, pag binigyan ka ng months, just convert it to years. Yun na yun. Okay, so, equation 1 unknown. Pwede natin siyang i-shift solve. So, 12,100 equals alpha x 1 plus 16.8. Pwede mo siyang input as decimal, pero pwede mo siyang input ng ganito. So, 15 over 12. Okay, so dapat consistent yung parenthesis mo kasi minsan hindi nilalabas ng calculator So, shift solve. So, ilapit ulit natin siya sa mga value sa choices. So, let's say 10,000 kasi nasa gitna yung 10,000. 10,000. Diyan na magsisimula mag-shift solve si calculator. Okay, so ang sagot is 10,000. So, hindi ko, 10,000 pala ang sagot. Okay, P is equals to 10,000 pesos. So, pesos. So, yun pala, ang inutang mo is 10,000 and at the end of 15 months with 16.8% interest a year, ang kailangan mo nang bayarin is 12,100. You see the difference? So, dito sa present is, nag-utang ka pala dito ng 10,000. So, tumalon ka ng 15 months, after 15 months, after isang taon at 3 buwan, by the interest of 16.8, naging 12,100. So, ganun lang yung logic sa economics. Okay, so, of course, simple interest pa lang to, mas mahirap pa yung ibang problem dito. So, this is just easy question. So, yun. The answer is letter C. Okay, next. Determine the accumulated value of 2,000 pesos in 5 years if it is invested at 11% compounded quarterly. Okay, so this is compound interest na may nominal interest tayo. So, this is, I think, hard question na to. Pero, once na ma-practice mo to ng paulit-ulit, easy na lang to sa inyo. Okay. Accumulated value. Ang hinahanap naman is si future. Accumulated So, future ang hinahanap. Meron tayong present, meron tayong N, meron tayong I. Okay, sa simple interest, kanina pinag-usapan natin yung simple interest. Simple interest. Simple interest. Ang formula mo dyan is, okay, ang formula mo sa simple interest is F
oops, f is equals to future is equals to present times 1 plus interest times number of years. Sa compound interest, okay, compound interest, ang formula mo dito is f is equals to p times 1 plus I raised to n. Okay, ganyan na yung formula mo. Paano ko nasabing compounded? Kasi, ayun o, compounded. Yung sinabi niya yung compounded na yun. Okay. Tsaka, ang I mo dito, it varies. It varies. Hindi siya katulad ng simple interest na ang I, diretso na I. Dito, sa compound, it varies. Okay? So, ang I mo dito, pwedeng maging R over M. And your N, pwedeng maging MT. Depende sa problem. Okay, ano yung I? This is the effective rate of interest per year to. Itong R, ito yung nominal interest. Ito yung sinabi sa problem, quarterly. Ibig sabihin, yung 11% compounded quarterly, ibig sabihin, sa kada 4 na taon, nagko-compound yung interest. Okay? So, yung M mo dito is the mode of compounding. So, kung ilan yung sinabi sa problem. So, ganito. We have quarterly, ilagay mo natin is bi-monthly, bi-annually, semi-annually, walang bi-annually pala. Walang bi-annually. Semi-annually na. Semi-annually. Monthly. Quarterly. Semi-monthly. Bi-monthly. And ano ba? Okay. Pag semi-annually, ang M mo dito, mode of compounding is 2. Pag monthly, so monthly, 12. Quarterly is 4. Semi-monthly is ilan? 6. No, semi-monthly. So, 24. Kasi semi-monthly. So, for every month, 2 beses. Sa bi-monthly naman is 6. Okay, for every 2 months. Okay, so medyo, ayan, basta 2 nyo na lang yan. So, yun. Ang gagawin natin is F. Gawin natin yung formula na to. Times 1 plus, ang I natin is R over M. Since, since may nominal rate of interest, yung R. Okay, ang R is nominal rate of interest. Hindi siya yung interest talaga. So, 1 plus R over M raised to MT. Okay, ang T pala natin dito is yung number of years. Okay? So, kasi, kailangan mo pang i-multiply yung mode of compounding sa number of years. So, okay. F, yun yung hinahanap. P is 2,000. 1 plus, ilan yung compounded quarterly? 0.11 or 11%. Over M. Ilan yung M natin pag quarterly? 4. 4 raised to 4 times 5. 5 years. M for T is 5 years. Okay? So, input na lang to sa calculator. Okay, 2,000 times 1 plus 11% over 4. Oops. Raised to 4 times 5. So, the answer is 3,440.85. Yun. 3,440.85. So, the answer is letter A. So, yun.
Next. Okay. The sum of 15,000 pesos deposited in an account earning 4% per annum compounded quarterly will become 18,302.85. Determine the effective rate of interest per year. So, pag nakita kayo ng ganitong problem, so don't overthink about it. So, pag nag-solve ko ng problem, dapat ang una mong titingnan is ano yung hinahanap sa question. TMI to eh. Napakaraming binigay eh. Though, ang hinahanap lang is effective rate of interest per year. Okay? Kapag pag naghanap ka ng effective rate of interest ng compounded interest, ang formula mo is ERI, effective rate of interest, is equals to 1 plus R over M, okay, raised to M minus 1. Okay, tandaan nyo tong formula na to. Kapag compound interest, ito yung ERI niya, effective rate of interest. So, may R tayo, itong 4%. Okay, may M tayo, quarterly. Mas solve natin yung ERI kasi yun yung hinahanap. Okay, so ERI, so 1 plus 4% over quarterly, 4 raised to 4 minus 1. So, ano magiging sagot dyan? Okay, 1 plus 4% over 4 raised to 4 minus 1. So, the answer is letter no. Times 100% ko pa siya kasi naka-percentage siya. So, 4.06. So, our ERI is equals to 4.06%. So, the answer is letter B. So, don't get intimidated by this question kasi marami binigay. Sum of 15,000, tapos naging 18,000. Binigyan ka pa ng ng interest, nominal rate of interest, tsaka M. Pero ang hinanap lang naman is ERI. So, ito lang kailangan mo, itong dalawa lang. So, disregard na to and ito. So, first, tingnan nyo muna yung hinanap sa problem. Effective rate of interest lang pala. Tapos, nag-overthink ka na ang kala mo, ang kailangan is something. Pero, hindi naman pala. Okay, so next. If a machine is purchased on installment and the buyer makes an 80,000 pesos down payment and owes a balance of 150,000 in 2 years, determine the machine cash value if money is worth 14% compounded quarterly. Okay, so sulat ko muna yung given. Okay, down payment down niya is 80,000. Tapos, and those a balance of 150,000 in 2 years. Okay, so, okay, ganito. Pag isolve mo to by cash flow diagram. Okay, ganito ang cash flow. Okay. Malaking tulong ang cash flow sa engineering economics. Okay? Dapat ma-master nyo to. It's a must. Okay. So, ganito. Pag papasok sa'yo yung pera, pataas. Pag lalabas sa'yo yung pera, pababa. Okay? Pwede rin baligtarin mo, yung lalabas sa'yo yung pera, pataas. Yung papasok sa'yo yung pera, pababa. It's your preference na lang. Okay? If a machine is purchased on installment and the buyer makes an 80,000 down payment and the owes a balance, determine the machine cash value if money is worth 14%. Okay. Ang hinahanap is cash value. Determine the machine cash value. Okay, yung present worth nung machine. Okay, so yung machine is papasok sa'yo. Kasi bibili ka ng machine eh. Ito yung price ng machine. Ito yung sabi natin P. Okay, ito yung price ng machine. Hindi natin alam yung value ng
price ng machine. Okay. Sa pababa naman, kasi magbabawas ka dito ng 80,000 eh. Parang magbabayad ka ng down payment mo. So, this is 80,000. 80K na lang. 80,000. Okay? Tapos, after 2 years daw, talon tayo. 1, 2, maroon ka pang balance sa 150,000. So, magbabayad ka ulit ng 150,000. Okay. Yun. Ganyan siya. Itong P, ito yung na-accumulate mo, ito yung na-gain mo, and yung nasa baba, yung mga napababa, yun yung ibabawas mong pera sa'yo. Like, parang palayo sa'yo yung pera. Okay, ulitin ko. Pagpataas, gain mo. Pagpababa, loss mo. Okay? So, ganito. Lahat ng, para mahanap mo to, itong kasi ito lang naman yung ibabalik natin eh. Ito, ibabalik mo siya dun, dito. Kasi si 80K, hindi na siya ibabalik eh. Pantay na sila eh. So, parang pareho lang sila ng, ng time. Okay? So, ganito. Parang sa lang to eh. Summation ng pataas tsaka pababa. Okay? Ganito. So, si P, lahat ng pataas sa kabilang equal. Okay. P. Ano pang ibang pataas? Wala na, 'di ba? So, equals na. Equal siya sa mga pababa. Okay. 80,000. Equal siya sa 80,000. And 150,000. Nga lang, kailangan mo tong ibalik. Hindi to as is na 150,000. Kung ibabalik natin siya sa 2 years, 1, 2, magiging ganito siya. 150,000 1 plus yung interest mo 14% compounded quarterly. Remember, hindi siya basta-basta I. R over M siya. Okay? R over M, ang R natin is 14%. Kasi ang formula dapat niyan is P times 1 plus I raised to N. Nga lang, yung I mo is naka-nominal rate. So, 14% over quarterly 4 raised to N. Since compounded, empty yan. So, ang M mo is 4. Ang T mo is ilan? Ilang years ka babalik? 2 years. Okay, may mali tayo. Since ibabalik mo siya, negative yung exponent mo dito. Negative yung exponent mo dito. Okay, nagets nyo? Pagpapunta ka dito, pagpapunta dito ang mo, positive ka. Pero pag papabalik ka, ibabalik mo yung pera mo, negative ka. Okay? So, ayun, practice lang kailangan dito. So, input natin siya sa calculator. So, mahanap natin si present worth ng machine. Okay. 80,000 plus 150,000 times 1 plus 14%. Okay, 14% over 4 raised to negative 4 times 2. Ito yung value ng present value ng machine. 193,911.7. Okay, the answer is 193,911.74. So, the answer is letter C. Ayun. So, ganun lang. Napakahalaga ng cash flow diagram sa pagsagot ng engineering economics kasi minsan may mga problem na hindi kayang i-solve ng mga formula base. So, kailangan mo siyang i-analyze by cash flow diagram. Napakahalaga nito. Madali lang ang cash flow diagram. So, ganun lang. Pag ibabalik mo yung pera, ang i-erase mo is negative. Ang formula mo dyan is basic. P times 1 plus IN lang. Pag papunta ka sa future, ang raise mo is positive. Pero since ibabalik mo siya, negative. Okay? So, ganun lang siya. I-equate mo lang yung pataas sa mga pababa. So, I hope may natutunan tayo sa video na to. So, if you want to rewatch, kasi hindi mo na-get sa unang try, just rewatch. Okay? So, ang goal dito is matuto. So,
kung hindi mo siya magets, okay lang yun, walang problema yun. Kasi medyo mabilis dito yung facing kasi parang refresher nga lang to. So yun, I hope may natutunan ulit. That's all. Peace.